makapag-testimony. First time ko po ito. First time ko makatayo dito, and thank God for the privilege. At salamat sa Panginoon at binigyan po ako ulit ng pagkakataon na bahagi ng salita ng Diyos. At ako po muna ay aawit. Tawagin ko si Brother Fernan. How long has it been since you talked with the Lord and told Him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven? How long since you knew that He'd answer you and would keep you the long night through? How long has it been since you woke with the dawn and felt that the days were the living? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Salamat po at tayo po ay tumayong lahat. Ang title po nating mensahe, Stay Close to God. Psalms chapter 34 verses 15 to 19. Basahin po natin. Psalms chapter 34 verses 15 to 19. Basahin po natin ito sabay-sabay. Sabay-sabay po natin basahin. Kung nakita na po, tayo po ay magbasa na. Verse number 15, ready, read. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as of contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth out of them all. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na ilalagay niyo po sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po muli, Panginoon, ay makapakinig, Panginoon, ng mensahe. And Lord, we pray, Panginoon, na anuman po ang kasalanan na aming nagawa, kami po ay lumalapit sa inyo at humingi ng kapatawaran. And Lord, we pray
Kayo po, Panginoon, ang mangunas sa amin. Kayo po, Panginoon, magbigay sa amin ng pangunawa, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa akin ng mga salitang sasabihin, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. I know I am not worthy, O God, but Lord, help me, O God, na kayo po, Panginoon, ang hahayaan po namin na magsalita sa oras na ito, Panginoon. Tanging salita niyo po ang aming pakikinggan, Panginoon. And let your word, O God, ay pumasok sa aming puso, Panginoon. And kayo po, Panginoon, ang maluwalhati at ipapasalamat po namin sa inyo ang buong accomplishment po namin, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi ko na rin po alam kung paano magsisimula. And this message po is actually nung kinausap po ako ni Pastor, akala ko nagbibiro lang. Seryoso pala. So, actually, this is not a message preaching, but this message is a message. Hindi talaga to preaching for sa lahat. This was a preaching for me actually. And ang title po ng ating message, and I want to share it po sa atin, sa bawat isa sa atin. And title po ng ating message this evening is Stay Close to God. Amen. And how will we define our closeness to God? Amen. Paano ba natin inilalarawan ng isang Kristiyano, isang tao, ay malapit sa Diyos? Paano ba natin tinitignan ang isang tao na anak ng Diyos, na siya nga talaga ay malapit sa Diyos? Closeness to God sometimes ay dinidefine po natin sa ating sarili. Amen? Minsan pagka ang isang tao nakikita natin kapag magaling, tingin natin close sa Diyos. Amen? Na kapag matalino, tingin natin minsan close sa Diyos. Amen? Na kapag may pera, maraming kotse, maraming luxury car, may Rolls Royce, contractor, iniisip natin, malapit siya sa Diyos. At parang siya ay instrumento daw ng Diyos. No? Tingin natin kapag nakakita tayo ng isang tao na matagumpay, parang tingin natin, close siya sa Diyos. Lapit tayo na kapag nakakita tayo, minsan, ng isang Kristiyano na sobrang daming ministry, minsan iniisip natin, close to sa Diyos. Amen? And dapat naman talaga, kapag marami tayong ministry, marami tayong ginagawa sa Panginoon, dapat talaga close tayo sa Diyos. And sometimes, iniisip natin na ang taong ito ay close sa Diyos. Na kapag marami tayong masipag tayo, ito, every Saturday, marami pong gawain dito sa church. Dati, nung wala pang tiles, talagang bubuhusan to. At yung sipag minsan, yun yung dinidefine natin, ang isang tao ay close sa Diyos. Amen? Dapat naman talaga, kapag masipag tayo sa gawain ng Panginoon, ay close tayo sa Panginoon. And all those things are good manifestation na tayo ay pinagpapala sa gawain ng Panginoon. Malakas, strong and favored. But sometimes, it does not define our closeness to God. Minsan, yung pagiging busy po natin, hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayong napapalayo sa Diyos. Sometimes we're being so much busy working for the kingdom.
Sometimes we're being so much busy spending for the kingdom, but we forget to spend personal time with the King. Busy tayo sa kaharian, pero minsan nakakalimutan natin yung hari. Alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Naawit pa nga natin yung He lives eh. Yung buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay. Kumbaga kasama natin ang Diyos. Simula nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, sabi sa John 1:12, tayo ay naging anak na ng Diyos. At ang Diyos, sabi ng salita ng Diyos, ay nananahan na sa ating puso. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, tayo po ay naging anak ng Diyos at meron na tayong pagkakataon na tumawag sa Diyos, sa Ama. Yan, basahin natin sa Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. Galatians chapter 4 verse 6. Ang sabi po dito, and because ye are the sons, God sent, dahil tayo ay anak na, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Pwede na natin siyang tawaging Ama. Pag sinabing Abba, Father, it means meron tayong relationship. Kasi merong tinatawag na tatay, na wala naman kayong relasyon. Dito ho sa Biblia, pag sinabing Abba, Father, meron po kayong relasyon. Meron po kayong connection. That's sabi ng Biblia, into your hearts crying, Abba, Father. Ibig sabihin, we can directly talk to the Father. Abba, Father is a Christian expression na makikita po sa New Testament that signifies an intimate, dependent relationship with God. Na ang tawag sa salitang English ay daddy. Amen? Di ba pagka tinatawag mong, parang social, di ba? Pag tinawag mo yung tatay. Minsan tinatawag ko si Papa, pag kami nag-uusap ni Joka, tinatawag ko si Papa, sabi mo kay daddy. Sabi mo kay mommy. Di ba? Kasi, pag sinabing Abba Father, meron po yung intimate relationship to God. At nung tayo po ay naging anak ng Diyos, nung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, sabi sa 1 John chapter 5 verse 13, basahin din po natin. Verse number 14. Sa verse number 13, ito yung po yung nanampalataya tayo sa Panginoon. At yung blessing niyan, sa verse number 14, ang sabi diyan, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Sabihin, nung tayo po ay naging anak ng Diyos, meron na po tayong pagkakataon na makipag-usap sa Diyos. Minsan, nakasanayan po natin, no? Brad, pag-pray mo nga ako. Sis, pag-pray mo nga ako. But the question is, nag-pray ba tayo? Pastor, pag-pray mo nga ako, Pastor. We know na kailangan natin ng prayers ng iba. Kasi sabi ng Book of Acts, doon sa yung nanalangin yung buong church, si Apostle Peter, nakalaya eh. But the question is, binigyan na tayo ng privilege ng Diyos na maka-access directly sa Panginoon. At meron din tayong pagkakataon na maka-request ng prayer sa mga kapatiran. But the question is, how long we communicate with God? Meron na talaga tayong chance na tayo po ay kasama natin ang Diyos. Amen? Nasa puso na natin siya. Sabi nga ng Biblia,
ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Everywhere we go, kasama natin ang Diyos. But the question is, how will we be close to God? Kasi mahirap, di ba? Isa-isang magkasama. Yun talaga yung ano ko, yung kapag naalala ko nung Monday, nung nagkaroon kami ng privilege na ano tawag doon? Privilege. Tapos may nakasama po ako doon, kasi kami family. Hindi ko siya close. Hindi ko alam paano mag-open ng conversation, kung ano-ano na lang tinatanong ko, kung ano-ano na lang kinukwento ko. And unti-unti, kasi kami, around 20-30 minutes. 20 minutes yata doon sa loob ng pastor po yun, yung kasama ko. So, iba yung may closeness kayo, at iba yung hindi. Para ka naiilang. Yung gaya ni Javier, close ko to eh. Naiilang ka, di ba, pag hindi mo close? Parang gusto mo nang umalis. Parang gusto mo nang tapusin yung kwento. Kaya nga, nung binubuksan ko na yung pintuan eh. Matagal pa ba? Hindi ba tayo kakatukin? Kasi nasa loob po kami ng isang kwarto na may mainit na tubig. Tapos doon po kami binababad. At dalawa lang kami doon. At wala pang wala pang so yun, ibig sabihin, iba yung close ka, amen, sa magulang. Pagka ang anak hindi close sa magulang, hindi niya masabi. Kumbaga siya, limitado. Pero pag close siya, nasasabi niya lahat. Yung hinaing niya, yung pangailangan niya, yung mga tagumpay niya, nasasabi niya. Pero pag hindi, kaya nga, ang Diyos kasama natin. Pero ang tanong, close ba tayo? And the question is, how will be close to God? Paano ba tayo magiging malapit sa Diyos? This is tatlong point na pag-aaralan po natin, paano ba tayo magiging close sa Panginoon? Amen? Number 1, in fathom. Fathom means to understand it thoroughly. Fathom. Fat, tapos home. Fathom. Fathom. It means to understand it thoroughly. And every one of us wants to understand everything. Tama? Naniniwala po kayo doon? Na parang gusto nating intindihin lahat ng bagay. Ewan ko, dumarating din kasi sa akin yun eh. Na pag meron ako na hindi maintindihan, sa akin, sa nangyayari, gusto kong maintindihan. Lord, bakit? Why you allow some things na mangyari? Lord, bakit di ko maintindihan? Marami po tayong bagay na gusto nating maintindihan sa ating sarili. And how will be close to God? It is not for us to understand everything, but we need to understand. Sometimes kasi nagiging curious tayo in everything. Ano ba nagiging dahilan? At sa pagiging curious natin, sa maintindihan natin lahat ng bagay, yun minsan ang nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos. But what we need to understand, hindi lahat ng bagay. Ang kailangan po nating intindihin, sino ang Diyos? Ano ang Diyos? At how much do you know God? Gaano natin kakilala ang Diyos? And let's read some verses that
defines about God. Genesis chapter 1, verse 1. This is one of my favorite verses sa Bible. Napakasimple. Ano nakalagay sa Genesis 1:1? Di ba kahit di natin buklatin yan, memorize na natin. In the beginning, God. Sa pasimula, ang Diyos. Sabihin, wala pa lahat ng nandito, ang Diyos na. Anong sumunod? Created the heaven and the earth. Hindi pa man tayo pinapanganak sa mundong ito, Diyos na. Amen? Yan yung Diyos natin. In the beginning, God created the heaven and the earth. At kung babasahin po natin ang buong Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, siya po ang naglalang ng lahat. Amen? Kaya nga lagi nating maririnig sa preaching, wala po tayong pagmamay-ari. Walang-wala po tayo. Amen? Totoo po. Pero ang kagandahan po sa atin, wala man tayo, pero may Diyos tayo. Nang sabi ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ano nangyari? John 1:1. Basahin po natin. John chapter 1, verse 1. Sabi diyan, in the beginning was the Word. Sa pasimula ay salita. And the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, the same was in the beginning with God. Kagaya nung pagsimula ng Diyos. Yung Genesis chapter 1 verse 1 ay katulad lang ng John chapter 1 verse 1. Kaya sabi sa verse number 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And what happened to that Word? What happened to that God? John 1:14. Anong nangyari po sa Diyos? And the Word was made flesh. Ang salita, ang berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Sino yun? Jesus Christ. Kaya nga po, si Jesus Christ na tinanggap po natin sa ating puso ay hindi tao. Diyos na nagkatawang tao. Philippians chapter 2. Tama ba? Philippians chapter 2 ba? Tama. Philippians chapter 2 verse number 5, 6, and 7. Sabi po diyan, let this mind be in you. Nawa ang kaisipang ito ay mapa sa inyo rin. Ano yun? Nakagaya ng kaisipan na meron ang Panginoong Hesukristo, which was also in Christ Jesus. Ano daw? Verse number 6. Who being in the form of God. Ano yung Diyos? Si Kristo po, na tinanggap po natin sa ating puso, ay Diyos. Kaya po yung kasama po natin ngayon, sa puso natin, kahit saan po tayo pumunta, ay Diyos. Biblically, kasama po natin ang Diyos. Amen? Kaya nga, it's our privilege na malaman po natin ang bagay na ito. We know, according to the Bible, about God. Alam po natin, ayon sa Biblia, ang patungkol sa Diyos. Amen? Alam na natin. Hindi ko alam kung nakapag-Bible study na po sa inyo about anong topic yun? Ano yun sa ABC? About God. Na-discuss na sa inyo about God. At alam na natin ang Diyos. Kilala na natin ang Diyos. Alam na natin na siyang may lalang ng lahat. Alam na natin na siya yung tagapagligtas.
God created everything. Alam na natin. Alam na natin that God saves us from hell. Alam na natin that God is a king, is a coming king. But the question is, how much we close to God? Alam na natin ang Diyos eh. Kilala na natin na may Diyos, pero ang tanong, gaano tayo kalapit sa Diyos? And the more we know Him, the more we will love Him. The more we will love Him, the more we will stay close to Him. Pag kilala po natin ang Diyos, the more nakilala po natin ang isang tao, mas lalo po tayong napapalapit sa Kanya. Amen? Kaya nga po, di ba, sa mag-asawa, amen? Mas lalo po silang nagiging mas malapit. Tama ba? Totoo ba? Oo, totoo. Sabi po ni Ma'am Rose, na lalong tumatagal, lalo po kayong napapalapit sa isa't isa. At parang iba po yung ngiti ng iba. Amen? Ganun din sa magkaibigan, di ba? Sa school. Kung sino yung lagi mong kasama, siya yung nagiging best friend mo. Kaya nga po, the more na kinikilala po natin ang Diyos, the more na magiging close po tayo sa Diyos. That's why number one, we need to fathom God in our life. Number two, number one, in fathom. That makes us be more closer to God. And number two, in fear. Fear. Takot. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang takot ay isa sa dahilan na para ikaw ay mapalapit sa Diyos? Amen? Ang nakakalungkot, minsan, sa Kristiyano, sa atin, minsan ang takot ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Magbasa po tayo ng verse about a Bible character sa Genesis chapter number 32. Genesis chapter number 32. Nasa verse number simulan po natin sa verse number 3. Ito po yung kwento ni Jacob. Kilala niyo po si Jacob? Sa mga bata, ewan ko, familiar po sila kay Jacob. Si Jacob ay may kapatid, si Esau. Esau ba Esau? Esau. May kapatid siya, si Jacob at si Esau. Yan, kasi Tagalog eh. Ngayon, to make the long story short, sino po siguro naman lahat familiar sa kwento ni Jacob at ni Esau, no? Si Jacob at si Esau magkapatid. Si Esau po ang panganay. Tama ba? At si Jacob ang pangalawa. Bunso. Pero kambal sila. Di ba? Nauna lang lumabas si Esau. Ngayon, bilang panganay, ang makakakuha ng blessing ay si Esau. Esau. Alam niyo po yung story na yon, na kakontsaba ni Jacob si nanay. Sino yun? Si Rebecca. Rachel. Tama ba, Rachel? Rebecca, kasi ang asawa niya ay si Rachel. Yun. Si Nanay Rebecca po, paborito niyang anak si Jacob eh. Ngayon, ibibigay na ang pagpapala kay Esau. Si Esau po, malabo na yung mata ni Isaac. Hindi niya siya makakaaninag. Si Esau po ay mabalahibo yung kanyang kamay. Balbon. Ngayon, ang sabi ng kanyang nanay, nagpapaluto ang tatay mo
ng sinigang. Sinigang ba yun? Nagpapaluto. Maghanap ka doon ng at lulutuan natin ang tatay mo. Kasi kinausap niya si Esau, lulutuan siya ni Esau, unahan mo na. Hindi ang nangyari po, inunahan, nagluto, tapos naglagay sila sa madaling sabi, dinaya ni Jacob si Esau. 'Di ba? May mga quotation, David was a ganon, Jacob was a cheater, tapos Moses, marami pa tayo, and Jacob ay nandaya. And this what happened. Verse number 3 ng 32. And Jacob sent messengers before him to Esau his brother unto the land of Seir, the country of Edom. Pinadala niya nagpadala si Jacob. At ang sabi niya sa kanyang tao, and he commanded, verse number 4, and he commanded them, saying, thus shall ye speak unto my lord Esau. Itong sasabihin mo sa kapatid kong si Esau, thy servant Jacob saith thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now, and I have oxen and asses, flocks, and men servants, and women servants, and I have sent to tell my Lord, that I may find grace in thy sight. Ano niyo po nangyari? Verse number 6. Verse number 6, and the messenger returned to Jacob, saying, pumunta kami sa kapatid mo, at makikipagkita siya sa iyo. Ano nakalagay diyan sa verse number 6? It's commercial. Ano sabi sa verse number 6? And also he cometh with thee he cometh to meet thee, and 400 men with him. May 500 taong kasama. Siyempre magkaano sila, di ba? Magkaaway. Alam ni Jacob sa sarili niya na dinaya niya si Esau. Ngayon nung narinig niya sa tao niya na, Sir, makikipagkita daw sa'yo si Esau, yung kapatid mo, kasama ang 400 men. Ano nangyari sa verse number 7? And Jacob was greatly afraid and distressed. Pero nagsuffer si Jacob ng depression. Distress. Takot siya. Yung takot na yun yung nagkaroon siya ng struggle, di niya na alam gagawin niya, takot siya. But you know what happened? Sa takot ni Jacob, kasi nakalagay dyan greatly afraid. Hindi lang basta takot, sobrang takot. Ayan mo, ito po yung problema ng mga natin, ng tao, ng mundo, kapag natatakot. Kaya may nagsisuicide. Kaya merong nag-isolate ng kanyang sarili hanggang sa meron pa naglalaslas hanggang sa yung iba naputulan na ng ugat hanggang sa wala na siya sa katinuan. And ito yung nangyayari kay Jacob kasi takot siya. Ano mangyayari sa akin? 400 men. Ang sabi ng hindi ko alam kung talagang yun ang kwento ng messenger niya Kung talagang sinadya niya Pero natakot si Jacob. 400 ang haharap sa kanya. Pero itong kagandahan sa ginawa ni Jacob. Verse number 24. Verse number 24. And Jacob was left alone. Mag-isa si Jacob. Takot na takot siya And there wrestled a man with him until the breaking of the day. At doon, siya po ay nakikipagbuno. Verse number 25, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh,
and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Sinaktan na si Jacob eh. Ayaw niyang paalisin eh. Ayaw niyang palayain eh. Yung kausap niya. Verse number 26. And he said, anong sabi nung kausap niya? Panginoon. Sabi niya, let me go. For the day breaketh. Anong sabi ni Jacob? Ano nakalagay dyan? I will not let thee go except thou bless me. Sabi niya sa Panginoon, hindi ko kayo bibitawan. And that's the time na si Jacob ay takot na takot sa kanyang, kung ano mangyayari sa kanya, and that is the time na siya po ay malapit sa Diyos. And that will be the time na si Jacob ay talagang yumakap siya. Wrestled eh. Pag sinabing wrestled, di ba yung wrestling talagang yakapan? At ang pakiusap niya, hindi ko po kayo bibitawan. Hindi ko po kayo bibitawan. Verse number 27, and he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? And he said, thy name shall be no more Jacob, but Israel. Amen? Hindi na ikaw ay tatawaging Jacob. Ikaw na ang Israel. Verse number 20, verse number 30. And Jacob called the name of the place Peniel. Ano ibig sabihin ng Peniel? For I have seen God face to face. Amen? And that's what happened to Jacob. Nung punong-puno po siya ng takot, nakita niya ang Diyos face to face. And what happened? Verse number 33. Akala niya hindi siya answered prayer eh. Anong nangyari? Chapter 33 verse 1. And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came with him 400 men. Nakita niya si Esau. May dala-dalang, totoo nga, 400 men. Anong ginawa niya? And he divided the children unto Leah, unto Rachel, unto handmaids. Pinaghiwa-hiwalay na niya yung mga tao niya. O, dito na kayo. Delikado na tayo. Verse number 9. Sabi diyan, and Esau said, I have enough, my brother. Sapat na ako, kapatid. Keep that thou hast unto thyself. Amen? Wala nangyari. Amen? Pero ang kagandahan sa takot na meron si Jacob, naging malapit po siya sa Diyos. Amen? Sino po ditong hindi natatakot? Meron ba? Sino po ditong hindi nag-aalala? Sabi ng Bible, huwag tayong mag-aalala. Pero, nag-aalala tayo. Amen? And it is normal for us na matakot kasi meron tayong damdamin eh. Meron tayong emotion. And it is normal for us na mag-alala kasi may isip tayo. Nag-iisip tayo. But, huwag tayong matakot pag tayo'y natatakot. Amen? Because that fear will makes us more closer to God. Sabi ng binasa po natin, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Alam niyo po yung Psalms chapter 23, verse number 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. May kanta po nun. Ang Panginoon ang aking pastor, di na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man
ang landas ng panganib. Ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'kin umaaliw. Lungkot man kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya magpakailan pa man. Iba-iba ang takot na meron tayo. Amen? I don't know your fear. Di ko po alam kung ano pong takot meron po tayo. But I do believe sa oras na to, natatakot ka. Amen? Natatakot ka. Maybe you are facing a fear financially. Maybe natatakot ka. Ano na, I don't know what, kung paano ko, I don't know your fear. Maybe you are facing a fear materially. Maybe you're facing a fear emotionally. Maybe you're facing a fear mentally. Ang dami mo nang iniisip. And I know that because I was once in fear. Natakot din ako. And that fear, I saw myself kneeling down in prayer. I saw myself here in altar. Lumuluhod ako dito, nananalangin sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako. Kaya nga may cross dito. May pinakanta na kanina, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Kasi yung takot, yun po yung magpapalapit sa atin sa Diyos eh. Huwag nawa yung takot ang magpalayo sa atin sa Diyos. Na minsan pag natatakot tayo, hindi na tayo makapagsimba. Na minsan pag natatakot tayo, hindi na tayo makapagbigay sa Panginoon. Na minsan pag natatakot tayo, hindi na natin magawa yung mga dapat nating gawin sa Panginoon kasi takot na tayo. But those fear ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na lumuhod at makiusap sa Panginoon gaya ni Jacob, I will not let you go unless except thou bless me. At huwag naman sana na pag pinagpala na tayo, ano na tayo sa Panginoon? Panginoon, makakalaya ka na. Huwag naman ganun. Mas lalo pa po tayong maging mapalapit sa Diyos. Yun nawa ang mas lalo o yun nawa ang maging dahilan upang mas lalong magpalapit sa atin sa Diyos. Number 1, infatum. Naintindihan natin, maunawaan natin ang Diyos sa buhay natin. Number 2, in fear. Huwag tayong matatakot pag tayo ay natatakot. Amen? Dahil may Diyos na pwede po tayo malapitan. Number 3, in failure. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 12. Verses number 7 to 9. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Sabi po dito, ito po ay kilala naman po natin si Apostol Pablo. Amen? Si Apostol Pablo ay abogado, a Sanhedrin. Siya po ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, para siyang Chief Justice or meron siyang katungkulan noon sa Senado, sa House of Representative. Pero sabi diyan, sa verse number 7, and lest I be
and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, upang ako'y wag magmalaki sa kasaganahan na ipinahahayag sa akin ng Diyos. Ano sabi ng verse 7? There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Sa biyaya na ibinigay sa akin ng Panginoon, sa kasaganahan na ibinigay sa akin ng Panginoon, minsan po, talagang pag tayo po ay pinagpapala, kapag meron po tayong, pagka tayo po ay dumarating sa pagkakataon na tayo akala nating malakas, kapag dumarating sa atin na tayo ay kaya natin, ang sabi ni Apostle Paul, sa verse number 7, wala. Sabi diyan, lest there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Merong ibinigay sa akin na tinik sa laman, upang ako ay wag magmalaki. Yung tinik sa laman na yon, ayun po yung nagiging dahilan para si Apostol Pablo ay maging mahina. Sabi diyan sa verse number 10, verse number 8, for these things I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Dahil dito, na humiling ako sa Panginoon, Lord, paalisin mo naman to, na nagpapahina sa akin, na nagpapabagsak sa akin, alisin mo naman sa akin to. I sought the Lord thrice, na mawala sa akin to, that it might depart from me. Panginoon, alisin mo na sa akin to. Gusto kong gumawa sa inyo, Panginoon. Gusto kong magawa yung mga bagay na nais yung ipagawa sa akin. Dahil si Apostol Pablo po ay naniniwala na meron pong kalooban ang Diyos sa kanya, at ako po ay naniniwala na bawat isa po sa atin ay mayroon pong ibinibigay ang Diyos na katungkulan, kalooban ng Diyos sa atin. Bawat isa po sa atin, iba-iba po ang kaloob ng Diyos sa atin. Iba-iba po ang nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi po natin alam kung ano ang dealing ng Diyos sa iyo. Hindi po natin alam. It is between you and God. At dahil dyan, may mga bagay na nagpapahina po sa atin. Anong sabi dyan? Sa verse number 8, verse number 9, anong sabi ng Panginoon? Kaya, time na. Verse number 9, and He said unto me. Anong sabi ng Diyos kay Apostol Pablo? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Sometimes, akala natin pag failed tayo, hina tayo. Failed na naman. Talo na naman ako. May awitin, di ba? Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Minsan pag blessing, ang daling ipasalamatan sa Diyos. Pero pag nangihina na tayo, paano mo pasasalamatan ng Diyos? Pagka tayo ay wala ng lakas para tumayo, para humarap, na minsan gusto na lang natin i-isolate ang ating sarili, minsan wala na. We are all weak.
At yung kahinaan na yan ang nagiging dahilan para maging malakas ang Diyos sa atin. Huwag nawa na ang pagiging failure po natin, huwag nawa ang pagiging weak po natin, kasi lahat po tayo may kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, upang ako ay huwag magmalaki. Kaya po tayo ay humaharap minsan sa failure dahil minsan tayo po ay nagmamalaki na. At darating ang pagkakataon na pagka tayo po'y nagmamalaki na, ibabagsak po tayo ng Diyos. Hanggang sa makita po natin na tayo ay tagalupa pa. Amen? Minsan pagka tayo po ay nakaangat na sa lupa, maganda yung mababa pa lang, binagsak ka na. Pero mahirap yung mataas-taas ka na. Mas masakit yun. Kaya nga, panalangin po natin palagi sa Panginoon na katulad ni Apostol Pablo na mayroong ibinigay sa akin na tinik sa laman upang ako ay patuloy na mapalapit sa Diyos. Nawa yung tinik natin sa laman, nawa yung kahinaan po natin, nawa yung kabiguan po na meron po tayo. Huwag po nawayan na maging dahilan para po tayo mapalayo sa Diyos. Huwag po natin hanapin ang aliw sa sanlibutan. Minsan yun po ang nangyayari sa atin. I don't know your weakness. Amen? Lahat po tayo may kahinaan. Lahat po tayo ay pwedeng makaranas ng panlulupaypay na minsan iniisip natin, tama na. I don't know your failures. Amen? Baka hindi ka pa nagpe-fail. Masaya ako kung hindi pa kayo nagpe-fail. Hindi pa tayo nagpe-fail. Pero I know, minsan na nating naranasan mag-fail. Amen? Sa exam pa lang eh. Pero meron talagang gifted. Amen? Kahit di mag-review. Perfect. Pero alam niyo po yung nagpe-fail? Yung po yung binasa natin kanina, the Lord is nigh unto the broken heart. Amen? Kasi minsan pagka malakas tayo, pag magaling tayo, ang cold na natin sa Diyos. Ang cold na natin sa Kanya. Pero pagka may failure tayo, minsan doon natin, doon natin na-recognize ang Diyos. I don't know your failures, but I do believe meron tayong kanya-kanyang failures. And I don't know your struggles. Amen? Hindi ko alam. But I do believe with all my heart na lahat po tayo ay may struggles. Lahat po tayo are subject to fail, but allow failure para mas mapalapit po tayo sa Diyos. Payagan po natin na yung failure na yan ang magtuturo sa atin na para po tayo ay lumuhod sa Panginoon at sabihin sa Panginoon, Lord, help me. Lord, I want to see your power in my life. At yung failure na yon, nawa ang maging dahilan para ma-excite po tayo makita ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa, those failures ay tayo po ay mas lalo pong maging mas mapalapit pa sa Diyos. Don't let fathom, don't let fear, don't let failures move us from God. Huwag nawa yung mga bagay na yan. May mga bagay na gusto tayong intindihin, may mga bagay na kinakatakutan tayo, at may mga bagay na nabibigo tayo. Huwag nawa yan
ang maging dahilan para tayo'y mapalayo sa Diyos. At nawa, yan po ay maging dahilan para po tayo ay mas lalong mapalapit sa Diyos at maging kagamit-gamit sa Diyos. Merong magandang layunin ang Diyos sa buhay mo. Meron po siyang plano sa iyo. Ang nais lang po ng Diyos sa atin ay maging mapagkumbaba po tayo and allow Him to work in our lives. Nanawa, mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin alam kung ano ang dahilan ng Diyos, ano ang purpose mo, anong purpose ng Diyos sa atin, but we know that God has a purpose in our life. Huwag nating payagan na ang dyablo ang makinabang po sa atin. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. It is God's willingness to rescue and comfort those who are humble and repentant, acknowledging their need for God's grace. God breaks us to mold us. Minsan kasi pagka hindi ito yung pagka-mold sa atin, binabasag tayo ng Diyos. At huhulmahin hulit yung bagong hulma na nais ng potter sa'yo. I am the clay and He is the potter. God tried us in fire so that we will come forth as gold. Ang ginto po ay sinusubok sa apoy. Iniinit po yan hanggang sa makita ang kinang ng ginto. Tayo po ay sinusubok ng Diyos sa apoy minsan. And we will come forth as gold. Stay close to God. Nawa yung mga bagay na nagpapahina sa atin, nagpapagulo sa atin, that it will be the reason to stay close to God. Stay close to Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe na inilagay niyo po sa aming puso, Panginoon. Nawa maging pagpapala po ito sa amin, na maging mas lalo pa po kaming mapalapit sa inyo. Bless our invitation in Jesus' name. Amen.